Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Hindi wala nang bayad po, libre lang. Tulong mo lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon po today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Huwag tayong maging mababaw ang kaligayahan para ipagpalit ang ating Panginoong Yesus. So, marami po sa atin na guilty tayong lahat na kung minsan lalo na tayong mga Katoliko, isang beses lang magsimba sa linggo lang. Doon lang tayo talaga taimtim na nakipag-usap sa Panginoon Jesus, sumasamba, nagpapasalamat. Ng malaking bagay po yan. Subalit kung minsan po yun lang, tapos wala na, yung iba hindi na rin kinakausap si Lord, kinakalimutan na, pinababayaan na, at kung ano yung mga ginagawa sa buhay ay sobrang busy na po. Kumbaga hindi po tayo masyadong nauuhaw o pina-priority natin si Lord, Kaya dapat po sikapin natin. Alam naman po natin na totoo naman na nagtatrabaho tayo, kailangan nating mabuhay, kailangan natin ng financial, pero wag po natin kalimutan ng Diyos. Kung minsan kasi sa kababawan ng ating kaligayahan, halimbawa yung mga taong mabisyo, yun na lang ang pera nila, isusugal pa nila. Hindi nila na-realize na binigay na blessing ng Diyos yun para sa pamilya, kung minsan sinusugal pa. O pinaka-worst naman yung isang lalaki o babae, vice versa, pinagpalit naman yung kanilang pamilya para sa sariling kaligayahan, Hindi niya naisip na ang apektado dito ay yung kanyang mga anak at kanyang mga kamag-anak, ng kanyang asawa. So marami po ang masasaktan pagka gano'n ang nangyari, Kaya kaisipin po natin, o kaya naman dahil nga sa pag-aaway ng mag-asawa lagi, mas sinuuna mo pa yung pride mo, ayaw mo magpakumbaba, yung galit mo mas nangingibabaw, ayaw mo na lang magpasensya hanggat sa maghihiwalay na nga kayo at masisira na ang pamilya. Ganun din po sa relasyon ng magkakapatid. Bagamat magkakapatid, pag mayroong hindi pagkakaunawaan, inuuna pa rin yung pride, Kaya minsan po sa lahat po nating ginagawa sa buhay, nakakalimutan po natin si Lord. Hindi natin siya nagiging priority. So guilty po tayo lahat at sinisika po natin, tayo naman pagkagising sa umaga, siyempre kinakausap na natin si Lord, nananalangin na tayo, nagpapasalamat, nagdarasal dahil buhay pa tayo at binigyan pa tayo pagkakataon na mabuhay muli ni Lord. Kaya sikapin po natin na siya pong iuna natin. Ano man ang ating ginagawa, minsan talaga pong mahina tayo, nagkakasala, pero kailangang mangibabaw pa rin ng paglilingkod natin o pagkilala natin sa ating Panginoon Jesus. Yun po ang tanging paraan na kung minsan gumagawa tayo ng pansarili natin, halimbawa nasisira tayo sa tao, na yung iba, di ba, nawawalan ng tiwala, na sa maliit na kita lang pinagpalit ang tiwala. Kaya nangyayari dahil doon sa ganung ugali, mas malaki ang nawalan. Kung sana hindi mo sinira yung tiwalang binigay sa'yo, mas malaki pa sana yung kikitain mo para sa pamilya mo. So yun po ang ating laging iisipin, bago natin gawin ang mga bagay na sa tingin natin na hindi rin naman makakatulong sa atin. Pag-isipan po natin na mabuti at mauhaw tayo sa Diyos. Wag po nating ipagpalit si Lord. Lahat po tayo guilty dyan. Kaya sabi sa Jeremiah chapter 2 verse 13, gumawa ang mga mamamayan ko ng dalawang kasalanan. Itinakwil nila ako, ang bukal na nagbibigay buhay ay sumamba sila sa ibang Diyos, na para bang nagukay sila ng lalagyan nila ng tubig na natutuyo. So yun po nung panahon ng ating Diyos, na yung mismo ng Israelita,
pinagpalit ang Diyos, gumawa ng sariling rebulto at yun ang sinamba nila. Hindi kaya natin mga Katoliko, hindi naman po natin sinasamba mga rebulto, ginagalang lang po natin, no? Iba yun. Kaya yun po ang paalala sa atin na dapat, no, unahin natin si Lord, wag natin ipagpalit yung may takot tayo. Hindi tayo basta-basta makagagawa ng masama, no? Marami pong yun nga, guilty sa atin. Kaya yan pong laging nating lagay sa ating puso at isipan at ipagdasal na sana lahat ng kahinaan natin yan, lahat ng tukso, lahat ng hindi maganda ay maiwasan natin. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, pinansyal at kalusugan, sabihin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus ay tsak yun ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po mga kapatid naming nanonood sa aking vlog, lalo na po yung pinahihirapan ng kanilang karamdaman. Ipuin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay, haplusin niyo po, tanggalin ng kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung yung loloobin. At ganoon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala talaga, na ultimong pambili lang ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. Ganon din po sa pamilyang nakakagulo dahil nga sa taas ng pride, inuuna ang sariling kaligayahan para mapunan, no, at iwan ang responsibilidad ng kanilang pamilya. I-bless niyo po na maging mapagkumbaba at mapagpatawad sa bawat isa sa kanila. Ang lahat na ito iniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Thank you very much po and God bless.